Dating Pangulong Rodrigo Duterte pinuna ang anyay mabagal na pagtugon ng PBBM administration sa mga problema ng bansa. Senatorial candidates ng PDP laban bumuelta sa banat ni PBBM sa oposisyon. Senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ipinagtanggol ang banat ni PBBM sa oposisyon. Petisyon kaugnay sa hirit na dagdag pasahe sa jeep didinggin ng LTFRB sa susunod na linggo. Presyo ng langis nakaambang muling tumaas sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. At ika-100 at 1 taon ng kapanganakan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ipinagdiriwang ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 14, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Matagal solusyonan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga problema ng bansa ayon kay former President Rodrigo Duterte. Binueltahan din ng mga kandidato ng PDP laban ang banat ni PBBM sa oposisyon. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Formal nang sinimula ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Inendorso ni former President Rodrigo Duterte ang siyam na pambato ng partido para sa Senado. Kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Kasabay ng proclamation rally, pinuna ng dating Pangulo ang pamamalakad ni President Bongbong Marcos Jr. sa administrasyon. Maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. It's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. Ilan sa mga tinukoy na problema ni Duterte ay ang mataas na presyo ng pagkain, pangunahin ng bigas. Gayon din ang kaayusan sa mga komunidad na dulot na rin anya ng paglaganap ng paggamit ng iligal na droga kung saan muli rin niyang iniugnay dito si PBBM. Binanata naman ng mga kandidato ng PDP laban ang batikos ni Pangulong Marcos sa oposisyon. Partikular na ito sa sinabi ni PBBM na may ibang bumili lang ng suka ngunit pag-uwian niya ay politiko na. Buwelta ng re-electionist na si Senador Ronald Bato de la Rosa, kaya nila tinitira ang oposisyon kung saan kasama pa nila mismo ang Pangulo ng Bansa ay dahil baka takot sila sa kalaban. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging chief PNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Binigyan din naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang war on corruptions na kanyang pinamumunuan kung saan nilabanan niya anya ang mga ito noong siya ay nasa Malacanang pa sa ilalim ni PBBM. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka.
Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Kabilang pa sa mga pambato ng PDP laban sa Senado ay sina re-electionist Senator Christopher Bongo at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Gayon din sina former Presidential Advisor Attorney Raul Lambino, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Attorney J.V. Hinlo, musician Attorney Jimmy Bondoc, religious leader Apollo Quiboloy at aktor na si Philip Salvador. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagtanggol ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition ang mga banat ni Pangulong Marcos sa oposisyon. Kahapon, nanuyo ang senatorial bets ng administrasyon sa Iloilo City. Narito ang report ni Lane Moreno. Pagkatapos ng kick-off proclamation rally sa Lawag, sunod na tumuho ang alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo City para suyuin ang mga Ilonggo. Sa isang press conference na dinaluhan ng 8 senatorial bets, ipinagtanggol nila ang mga pambabanat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa oposisyon. Anila, hindi rin umano ito negative campaigning. He was merely stating facts, and that is as far as his perspective is concerned. So it will be more on performance-based. That's yun po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakehin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake, siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Ilan sa mga ipinangako nilang itulong sa Iloilo ang konstruksyon ng Iloilo-Capiz-Aklan Expressway, Guimaras-Panay Bridge, expansion ng Iloilo International Airport at mapalakas pa ang medical schools sa Iloilo City. Ang Iloilo ay isa sa top 10 na may pinakamaraming botante sa bansa. Sa kanya namang speech sa campaign rally, muli na namang pinaringgan ni Pangulong Marcos ang kabilang oposisyon. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mahigpit ang babala ng Commission on Elections o COMELEC laban sa nag-iikot na sindikato na nag-aalok ng sure win o tiyak na panalo sa mga kandidato sa darating na halalan. Ito ay sa pamamagitan umano ng invisible shade na kaya nilang ilagay sa balota. Narito ang report ni Dante Amento. Huwag pawalaan ang sindikato na nag-iikot at nag-aalok ng tiyak na panalo sa eleksyon kapalit ng malaking halaga ng pera. Ayon sa Commission on Elections, imposibleng mangyari ito. Ang ipinapaniwalaan niya ng mga ito sa kanilang nilalapitan na kandidato ay may koneksyon sila sa COMELEC. Kaya nilang maglagay ng invisible shading sa iniimprintang balota para maipanalo ang kandidato. Hindi totoo yung mga sinasabi ng mga nagkalat na sindikato dyan na kaya nila magpalagay ng mga invisible shading sa mga balota na piniprint. Kahit mag-random tayo dyan, wala kayong makikita ng invisible shading. Paliwanag ng komisyon, dumadaan sa manual at machine verification ang bawat balota kaya walang lusot kung may shade na ito. Kahit may invisible shading, makikita yan ng machine. Kasi sasabihin ng machine. So wala namang nakikita so far. Sinaksihan kahapon ng mga miyembro ng COMELEC and Bank ang ballot verification sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City. Ito ang pinakamahirap at matagal na proseso ng pag-iimprinta ng balota. Bawat balota ay dinadaan sa makina para matiyak na tama ang sukat at kulay at walang damage o sira. Mga kasangbahay, ito yung proseso ng ballot verification. So makikita ninyo, yung bawat balota ay kailangang ipasok dito sa makina. Ito yung tinatawag nilang automated counting machine. At nakita nyo, kapag tinanggap siya ng makina, ibig sabihin, good ballots yan. Pero kapag niluluwas siya ng makina, makita nyo dito sa screen, mayroong dalawang nakapula. Ibig sabihin, yun yung rejected ballots o hindi tinanggap. Which is, kailangan yan i-imprinta muli ng COMELEC pagkatapos itong mga proseso na ito.
Sa ngayon, nagpapatuloy din ang pag-iimprenta ng balota sa National Printing Office o NPO. As of February 12, nasa 27 milyon na anya ang natapos na iimprenta o katumbas ng 36% sa kabuuang bilang na kailangang maimprenta para sa 2025 elections. Sa March 19 ay inaasahang matatapos ang ballot printing pero ang verification ng bawat isang balota ay tatagal hanggang April 14. So far, so good po kami sa naiimprenta natin na balota at nag-i-exceed pa rin kami on a daily basis ng mga naiimprenta natin na mga balota. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ng ilang grupo at individual sa Korte Suprema na pilitin ang Commission on Elections o COMELEC at ang Automated Election System Provider na Miro Systems na ilabas ang dokumentong may kaugnayan sa 2025 midterm elections. Ayon sa mga petitioner, hindi ganap na tinugunan ng COMELEC ang kanilang kahilingan para sa impormasyon habang naging mailap umano ang Miro sa pagsagot. Dahil dito, nais ng grupo na ideklara ng korte na isang grave abuse of discretion ang pagkabigo ng COMELEC na ibigay ang hinihinging impormasyon at utusan ang poll body na ilabas ito. May nakabimbing petisyon din sa Korte Suprema na nais ipawalang bisa ang 17.9 bilyong pisong kontrata sa pagitan ng COMELEC at Miro dahil sinasabing lumalabag ito sa poll automation law. Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko laban sa isang babae na nagpakilalang tauhan ng komisyon at consultant umano ng Office of the Executive Director. Batay sa ID na ipinapakita nito, ang kanyang pangalan ay Maria Christine Evelyn Tabilirian. Payo ng COMELEC, huwag makipagtransaksyon sa nasabing individual at sa halip ay i-report sa mga otoridad ang anumang impormasyon. Nilinaw din ng Office of the Executive Director na hindi nila ito tauhan. Ayon sa COMELEC, nag-iikot ang babaeng ito sa Mindanao Region. Posibleng magdala ng mas maraming job opportunities ang darating na 2025 midterm elections. Ngunit ayon sa Department of Labor and Employment, hindi dapat itong asahan para mapataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Malaki ang pinapakawalang pera ng mga politiko tuwing election season. Nauna na ring ipinahayag ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na makapagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga Pilipino ang napipintong halalan 2025. Alam natin na mayroong mga activities, especially ang ating mga exercises related to political exercises makakatulong sa pagdadagdag ng mga hanap buhay. Ayon naman kay Sir Percival Peña Reyes, isang ekonomista, iba't ibang industriya ang nakikinabang sa campaign spending ng mga political candidate. Gaya ng merchandising, transport services, printing services, entourage accommodations, endorsers, pati na rin ang maliliit na campaign workers na nagtatrabaho para sa mga kandidato. In fact, kung titignan natin yung datos, it can add up to a full percentage point in your GDP growth rate itong election years. Brought about by election spending kasi maraming perang umiikot yan. Payo ng ekonomista, mas maigi pa rin na permanenteng trabaho ang hanapin ng mga pangkaraniwang Pilipino kung saan tiyak ang makukuhang sahod. Stable job pa rin ang ganda hanapin. Ang gusto na umasa sa mga ganito. Kasi parang ayuda, it will come and go lang eh. Hindi siya permanent na talaga source of income, stable source of income. Tiniyak naman ng pamahalaan na mas pinag-uukulan nito ng pansin na mabigyan ang mga Pilipino ng pangmatagalang hanap buhay. Tuloy-tuloy ang implementasyon ng mga programa, mga plano at mga proyekto ng pamahalaan, bahagi ang Department of Labor and Employment na masustain natin yung level ng employment, mapababa ang underemployment. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutugunan ang job skills mismatch sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo habang iniinspeksyon ang programang Trabaho para sa Bagong Pilipinas ng Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Iloilo Sports Complex sa La Paz, Iloilo City. Ayon kay PBBM, layunin ng job matching event na tulungan ang mga 4Ps beneficiaries na makahanap ng trabaho at maging financially independent. Nanindigan ang National Bureau of Investigation na hindi nila hinaharas si Vice President Sara Duterte matapos ang kanilang rekomendasyon na kasuhan ito ng inciting to sedition at grave threat. Ito ang tugon ni NBI Director Jaime Santiago matapos ang inilabas na aligasyon ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Narito ang report ni Benedict Samson. Daw sa Babdalo. Ito ang binitiwan ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago matapos ang kanilang ginawang rekomendasyon na kasuhan si Vice President Sara Duterte. Ayon sa hepe ng NBI, itinatanggi nila ang akusasyon ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na pangharas umano laban kay VP Sara ang ginawa nilang pagsampa ng kaso. Ay, hindi po namin hinaharas si Vice President. Nire-respeto nga po namin siya. Kaya binigyan namin siya ng dalawang pagkakataon para umapir dito. Ma'am, remember, no one is above the law. Kung sino nagbabiolate ng law, kahit sino ka pa man, ay papanagutin ka namin. Ayon pa kay Santiago, naniniwala sila na sapat ang kanilang ebidensya para sampahan ng kaso ang Vice Presidente. That was filed not because she is a Vice President. That was filed because she committed a crime. So being a judge, we were trained. If you base your decision on the basic law, the elements of the law, backed up by jurisprudence, you will never go wrong. Sana po binasa ni Attorney Sal Panelo yung aming report, makikita niya binatbat namin ng sangkatutak na jurisprudence bakit kami nag-come out with that decision. Sinabi rin ng dating Presidential Legal Counsel na may bahid-anya ng politika at demolition job ang ginawang hakbang ng NBI. Kung kaya hinikayat din ni Panelo na bumalik na lang anya sa law school ang NBI Director. Pero ang pabirong tugon dito ni Santiago. Siguro hindi na kami kailangan bumalik sa law school. Pasukan ngayon, start ng second semester, ang tinuturo, book 2 ng revised penal code. Siguro sit-in na lang kami sa mga first year student para maintindihan niya na tama yung charges namin. Dagdag pa ni Attorney Panelo na dapat anya mag-focus ang NBI sa pag-aresto ng mga kriminal sa halip na pagtuunan ng pansin ang katawa-tawa at walang basihang kaso laban kay VP Sara na pagtatapon lang ng buwis mula sa taong bayan. Pero sa kabila nito, naninindigan ng NBI na gagawin nila ang kanilang trabaho at mananatiling neutral, impartial at apolitical. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na maituturing na reasonable delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang midterm elections. Samantala, para rin kay Speaker Martin Romualdez, hamon sa paghahanda ng House Prosecution Panel ang kasalukuyang campaign period at 2025 midterm polls. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie. Of accountability o pananagutan sa taong bayan ang usapin ng eleksyon, gayon din ang issue ng impeachment.
Kaya ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, posibleng reasonable delay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paghahanda para sa midterm elections. Giit pa nito, parehong mahalaga ang paparating na halalan gayon din ang impeachment proceedings. Muli naman itong binigyang diin na dapat magawa ang pagkakaroon ng jurisdiction ng 19th Congress sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo bago pa mag-umpisa ang 20th Congress. Sa pamamagitan ito ng pag-convene sa Senate Impeachment Court at panunumpa ng Senate judges bago pa mag-June 30. Samantala, para rin kay Speaker Martin Romualdez, hamon ang campaign period at midterm elections sa paghahanda naman ng prosecution panel ng House of Representatives. Ayon kay House Assistant Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, tuloy-tuloy ang paghahanda ng prosecution panel para sa anumang senaryo kung mapaagaman ang impeachment trial o gawin ito pagkatapos pa ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero anya, apektado ang schedule ng meetings ng House Prosecution Panel dahil sa pangampanya. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas kahapon ang 29 na mga overseas Filipino workers mula sa Israel. Sila ang pinakabagong batch ng mga OFW na nag-avail ng Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan. Sa datos ng Department of Migrant Workers, aabot na sa 1,205 ang kabuang bilang ng mga OFW sa Israel ang nai-repatriate pauwi ng Pilipinas. Kasama na rito ang 33 dependents ng mga ito. Tiniyak naman ng DMW ang pag-aabot ng kaukulang tulong para sa mga ni-repatriate na OFWs. Gagawin ng Department of Education ang lahat ng paraan upang maibsan ang epekto ng freeze sa halos 4 na bilyong pisong pondo mula sa USAID para sa mga proyekto nito. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na maapektuhan ng pagpigil sa pondo ang mga programang may kaugnayan sa early grade literacy, pati na rin ang numeracy at social-emotional learning. Kasama rin ang pagbibigay ng suporta sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Naghahanap na rin ang ahensya ng ibang mapagkukunan ng pondo para sa mga proyektong hindi nito mapopondohan. Bad news po sa mga motorista, muling magtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inaasahang tataas ng 30 to 60 centavos per liter ang diesel. 45 centimos o 45 hanggang 75 centimos naman ang madaragdag sa kada litro ng gasolina. Habang 15 hanggang 30 centimos ang itataas ng kada litro ng kerosene. Ang mga pagbabago sa presyo ay dulot ng geopolitical tensions sa Middle East at tumitinding sanksyon ng US sa Iran at Russia. Umaasa ang isang transport group na itutuloy pa rin ang bagong uupong kalihim ng Department of Transportation ang pagsusulong ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Pero para sa ibang transport group, dapat pang isaayos ang programa at umaasa silang magiging bukas sa dialogo ang bagong kalihim. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nasa higit 80% ng mga public utility vehicles sa buong bansa ang nakiisa sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Ayon sa transport group na Pasang Mazda, dapat itong ituloy ng uupong bagong kalihim ng Department of Transportation o DOTR na si Vivencio Vince Dizon. Mabigyan ng focus na maituloy po itong modernization program pagkat marami na po ang tumaya nito. Dagdag ng National President ng Pasang Mazda na si Obet Martin, sanaan niya maging bukas din ang pinto ng magiging bagong kalihim sa mga suwestyon ng transport group gaya ng naranasan nila sa pamumuno ni Secretary Jaime Bautista. Lahat ng problema namin ay naiyahain namin at nabibigyan po ng solusyon. At may umaasa rin sa ating bagong kalihim na magkita kami at pag-usapan namin kung ano pa ang mga dapat magawa at kabubuti pa na sahanin ng transportasyon lalo na sa ating anisip. Ang transport group na Manibela naman umaasa ring magiging bukas sa panibagong dialogo si Dizon.
Ayon sa chairman ng grupo na si Marval Buena, hihilingin nila kay Dizon na ibalik pa rin ang 5 taong bisa ng prangkisa ng mga lumang jeepney na hindi pumasok sa consolidation. Umaasa tayo na mapapakinggan yung mga hinaing natin sa DUPMP sa pagpapatupad at implementasyon nito, na marinig yung ating mga hinaing at matugunan yung mga solusyon na inilalatag po natin sa kanila. Ang transport group na Piston naman naniniwalang wala ring mababago sa hanay ng pampublikong transportasyon kung susundan lang ang kautusan ng administrasyon. Ayon sa National President ng Piston na si Modi Floranda, sana daw ay makausap nila si Dizon upang mailatag ang tunay na kalagayan ng mga operator at tsuper na naaapektuhan ng modernization program. Handa ba siya makipag-usap sa sektor ng transportasyon para resolbahin itong problema sa usapin ng modernization program? Kung handa siya makipag-usap, kami rin ay handang makipagtalastasan para konkreto nating mailatag yung konkretong kalagayan ng sektor ng transportasyon. Sa opisyal na anunsyo ng Malacanang kahapon, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Dizon na ang susunod na kalihim ng DOTR matapos mag-resign si Secretary Bautista dahil sa issue sa kalusugan. Inatasan na rin siya ng Office of the President na simulan ang transition sa pakikipag-ugnayan kay Secretary Bautista. Si Dizon ang dating hepe ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Naging Presidential Advisor for COVID-19 Response at nakasama rin siya ni former DOTR Secretary Art Tugade sa ilang pagsusulong ng mga proyekto sa transportasyon sa ilalim ng Duterte administration. Sa opisyal na pahayag ng DOTR, umaasa si Secretary Bautista sa isang smooth transition at sinabing kakailanganin niya rin ng bakasyon upang magpagaling matapos ang kanyang 2.5 taon ng pagsiserbisyo sa gobyerno. Sa February 21 ngayong taon, ang opisyal na pag-upo ng bagong kalihim ng DOTR. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon na muli ng biyahe sa ruta ng Naga to Legazpi at pabalik ang Philippine National Railways simula sa February 26. Aalis ang unang biyahe ng tren sa Legazpi Station patungong Naga sa ganap na alas 4:49 ng umaga. Habang ang biyahe mula sa Naga Station papuntang Legazpi ay aalis sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa hirit na taas pasahe sa mga jeep sa susunod na Huwebes. Magdedepende sa ipipresenta ng mga transport group ang magiging desisyon kung magtataas ba ng pamasahe sa mga jeepney. Mula sa San Juan City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, posible bang magkaroon ng taas pasahe sa jeep pagkatapos ng gagawing pagdinig ng LTFRB? Ella, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 20 days pa yan pagkatapos ng hearing, pwede silang makapagdesisyon kung talagang magkakaroon na ng taas pasahe sa jeepney. Sa February 20 nga, araw ng Huwebes, yung nakatakdang pagdinig ng LTFRB sa petisyon ng mga transport group na hirit na dagdag pasahe sa mga jeepney. Sa ngayon, yung petisyon na itaas sa 15 pesos na minimum fare sa jeep ang didinggin ng LTFRB. Ito yung joint petition ng mga transport group na Pasang Mazda, ACTO at FEDJODAP. Ang hirit na dagdag pasahe ay bunsod ng tumataas na presyo ng diesel. Inaasahang magpepresenta ng kanilang mga argumento ang mga transport group. Nakapaloob dito yung mga datos kung magkano ba ang kinokonsumo ng mga tsuper sa ngayon at kung magkano ang kanilang kinikita. Ayon sa LTFRB, ang desisyon sa pagtataas ng pasahe sa mga pampublikong transportasyon ay ikokonsulta rin nila sa National Economic Development Authority
Authority o NEDA para malaman kung may epekto ito sa inflation. Nitong mga nakaraang araw, ayon sa mga transport group, Ella, meron na rin silang isinagawang mga pakikipagpulong kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III hinggil nga sa hirit na taas pasahe. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Sinagot ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang puna ng China sa isinasagawang joint patrol ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa, partikular na ang Estados Unidos at Canada. Binigyang diin ng sandatahang lakas ng Pilipinas na nakabatay sa international law at arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pumabor sa Pilipinas ang mga isinasagawang pagsasanay nito kasama ang mga kaalyado. Ang mga bansang kalahok sa pagsasanay ay may iisaan niyang layunin na panatilihin ang bukas at payapang Indo-Pacific. Sa atin sa sandatahang lakas ng Pilipinas, we are anchored on international laws in this. The arbitral ruling ruled in the favor of the Philippines, and this is the right of our country to perform in these exercises in our exclusive economic zone. Inihayag ng sandatahang lakas ng Pilipinas na hinihikayat ng bansa ang South Korea na sumama sa multilateral security partnership kung saan kabilang ang Pilipinas, US, Australia at Japan. Samantala, tuloy ang pagdaraos ng balikatan exercises ngayong taon kahit pa matatapat ito sa pagdaraos ng halalan. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na sinusubukang hikayatin ng Pilipinas ang South Korea na sumali sa Indo-Pacific Regional Squad. Ang squad ay isang informal multilateral security partnership sa pagitan ng magkakaalyadong bansa, kabilang ang Pilipinas, United States, Australia at Japan. Unang nagpulong sa kauna-unahang pagkakataon ang mga security minister ng mga bansang kabilang sa squad noong June 2023 sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. We believe that they also have a stake in the security aspect of the region. So we believe that the more countries that will be joining together in even if we say this is an informal security architecture, we believe that more countries joining this would be beneficial because we want to promote, we are promoting in fact the same objectives, which is to promote a free and open Indo-Pacific and also a rules-based international order. Ayon kay General Browner, pinuo ang squad hindi upang i-counter ang anumang partikular na bansa, kundi upang lalo pang palakasin ang kakayahan ng bawat isa ng mga kasaping bansa. Samantala, sinabi rin ng general na walang magiging pagbabago sa schedule ng balikatan exercises ngayong taon. Sa kabila ito ng pagdaraos ng eleksyon sa buwan ng Mayo, kung saan malaking puwersa ng sandataang lakas ang idideploy para mapanatili ang kapayapaan sa pagdaraos ng halalan. Ayon sa AFP, may sapat silang mga tauhan na maaaring i-deploy ng sabay sa balikatan at eleksyon. Tuloy pa rin yung balikatan exercise natin as scheduled, despite the midterm elections, kasi kaya naman natin. We have enough forces that can participate in the balikatan exercise and secure the elections this coming May. Nauna nang sinabi ng AFP na magde-deploy sila ng halos 18,000 sundalo sa iba't ibang lugar sa bansa. Subalit, posibleng madagdagan pa ito depende sa pangangailangan. Bagamat wala pang eksaktong petsa na ibinibigay para sa balikatan ngayong taon, karaniwan itong isinasagawa sa buwan ng Abril at Mayo. Sinabi rin ni General Browner na isa sa napag-usapan nila nitong Lunes ni General C.Q. Brown, ang chairman ng Joint Chief of Staff ng Estados Unidos, ang gagawing full battle test sa balikatan ngayong taon.
Nagpahayag ng suporta si General Brown at tiniyak na patuloy na susuportahan ng US ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni President Trump. And so he committed to continuing the support of the US Armed Forces to the Philippine Armed Forces. Kaya't despite the fact that President Trump gave an order to suspend some of the support that they're giving to other nations, including the military, he assured us that they will continue their support to the AF. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng Bureau of Immigration ng Pilipinas ang isang South Korean national na pugante sa kanilang bansa. Ayon sa ahensya, nahuli ang dayuhan noong February 12 matapos na mag-apply ng extension ng kanyang tourist visa sa Central Office ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Manila. Kinilala ang pugante na si Bae Na Syuk, 30 anyos, na sinasabing kasama sa watchlist at blacklist order dahil sa pagkakasangkot nito sa iba't ibang kaso ng panluloko. Kinumpirma naman ng Seoul Interpol Notice na isang ang pugante ang naarestong Koreano na ngayon ay nahaharap sa deportation. Lumagda sa isang kasunduan ang Public Attorney's Office at PNP Internal Affairs Service para sa pagbibigay ng libreng serbisyong legal. Ito ay para sa mga opisyal at tauhan ng Internal Affairs Service na maharap sa mga kaso habang tinutupad ang kanilang mga tungkulin. Para sa detalye, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, marami ba sa mga tauhan ng IAS ang naharap ngayon sa mga reklamo at anong klaseng mga reklamo yan? Ella, karamihan dyan sa mga tauhan ng Internal Affairs Service ay binabalikan noong mga pulis naman na sinasampahan nila ng kaso dahil sila ang mga nag-iimbestiga administrative case, Kaya hindi raw maiiwasan ayon kay Attorney Brihido Dulay na balikan itong kanyang mga tauhan kung kaya't kinailangan na nila ang serbisyo ng Public Attorney's Office. Magbibigay nga, Ella, ng libreng serbisyong legal sa kauna-unahang pagkakataon ang Public Attorney's Office sa Philippine National Police Internal Affairs Service. Ito ay para sa mga opisyal at tauhan ng IAS na nahaharap sa mga kasong sibil, kriminal, administratibo na may kaugnayan sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Isang kasunduan, Ella, ang nilagdaan ng IAS at PAO kung saan palalawakin ito ang saklaw ng kanilang serbisyo upang depensahan ang mga tauhan ng IAS sa mga kasong isinampa laban sa kanila sa Ombudsman. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brihido Dulay, malaking bagay ang nasabing kasunduan upang palakasin ang accountability at maitaas din ang integridad ng kanilang tanggapan. Sa kanyang panig naman, sinabi ni Chief Public Attorney Presida Rueda Acosta na kaisa sila ng IAS sa pagsusulong ng hustisya at proteksyon sa mga lingkod bayan na inuusig dahil sa pagtupad ng kanilang mandato. Inaasahan namang mapapataas nito ang moral ng mga tauhan ng IAS, lalo na sa kanilang pag-iimbestiga. Ganon din ang pagdinig sa mga kasong kanilang hinahawakan. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Tutulong ang Integrated Bar of the Philippines o IBP sa Commission on Elections pagdating sa legal na aspeto sa tuwing magdaraos ng halalan sa bansa. Halimbawa na rito ang pagkakaloob ng libreng legal assistance kapag may kakasuhan ng mga guro tuwing eleksyon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung partikular na assistance na ibibigay ng IBP sakaling mayroong mga guro na makakasuhan, partikular na yung mga nagsisilbing Board of Election Inspector?
Magandang tanghali, Aga. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kapag halimbawa ang isang Board of Election Inspector, karaniwan kasi dyan ay mga tauhan ng Department of Education, kung sila ay makakasuhan, ay bibigyan sila ng serbisyong legal ng Integrated Bar of the Philippines ng libre. Lumagda kanina ng kasunduan ang Commission on Elections o COMELEC at Integrated Bar of the Philippines o IBP sa pangunguna ng kanilang presidente na si Attorney Antonio Pido. Pinagtibay nito ang commitment ng IBP na tumulong sa COMELEC pagdating sa voters education tuwing may eleksyon. Gayon din ang pagkakaloob ng libreng legal assistance sa mga individual na magre-report ng katiwalian sa halalan tulad ng vote buying. Kasama rin, Aga, ang mga guro na posibleng kakasuhan habang gumaganap ng kanilang tungkulin bilang mga electoral boards sa panahon ng eleksyon. May mga pangyayari na tuwing may halalan ay may mga guro na hinaharas o tinatakot na kakasuhan. Lalong-lalo na sa ating mga guro. Yan po talaga ang focus namin, yung ating mga electoral board members. Later on, magkakaroon din kami ng MOA signing, ang DepEd, kasama ang Public Attorney's Office upang mas mapatibay natin yung legal assistance na ibibigay natin. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ang lahat ng assistance desk ng IBP sa buong bansa ay kanilang i-activate din para sa COMELEC bago magsimula ang campaign period para sa local candidates sa darating na March 28. Kasama rin sa kasunduan ay ang bubuksan ng IBP ang kanilang mga tanggapan para sa kababayan natin o mga kababayan natin na mag-avail ng legal assistance tuwing panahon ng halalan. Ayon pa nga kay Chairman Garcia, malaki ang maitutulong ng IBP. Katuwang na rin ang Public Attorney's Office dahil ang IBP pa lang alone ay nasa mahigit 80,000 yung kanilang mga miyembro o lahat kasi ng mga abogado ay otomatikong magiging miyembro ng IBP. Yan mo na ang ating update mula dito sa COMELEC sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinagdiriwang ngayong araw ni dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile ang kanyang ika-100 at isang kaarawan. Sa maraming mga taon, si Enrile ay nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa gobyerno bago pa magsimula ang martial law. Siya rin ay nagsilbi sa iba't ibang administrasyon mula pa sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ipinanganak si Juan Ponce Enrile noong February 14, 1924. Nag-inspeksyon ngayong araw sa Dao Pampanga Provincial Bus Terminal ang Department of Transportation o DOTR. 2 bus ang hindi pinayagang bumiyahe matapos makitaan ng paglabag sa traffic rules. Mula sa Dao Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong paglabag ba yung nakita ng DOTR sa 2 pampasaherong bus? Aga, magandang tanghali. Ito yung mga 2 bus na bumabiyahe pa rin papuntang Florida at Avenida at ito ay may basag na salamin o broken windshield na nakitaan nga ng DOTR ng paglabag kaya kanina ay hindi ito pinabiyahe papuntang Metro Manila. Hindi lang mga bus sa Metro Manila ang ininspeksyon ng Department of Transportation o DOTR. Kanina umaga, pinasok na rin ng DOTR ang mga provincial bus terminal ng Dao Pampanga. Sa mahigit 10 bus na ininspeksyon ng tauhan ng DOTR at ng LTFRB, 2 sa mga bus driver ang tinikitan. Isa ay mula sa Rabbit Bus at isa naman ay sa 5-star bus. Dahil sa nakitang basag na salamin na bumabiyahe pa rin anya pa Maynila. Sa ngayon po ay meron na tayong 2 bus na nahuli dahil doon sa kanilang mga basag na salamin at yung kanilang mga driver po ay na-issuehan na po natin ng ticket. Depensa naman ng ilang bus driver. Nai-report naman niya ito sa kumpanya. Nakiusap din ito na huwag siyang tikitan pero tinuloy pa rin ito ng DOTR dahil sa paglabag sa RA 4136 o Traffic Rules and Regulation and Road Worthiness ng sasakyan.
Huwag po sana akong maperwisyo kasi hindi ko naman po kasalanan na nirequest ko po yan, sinabi ko, kinonsern ko na papalitan yung mga bagay na hindi dapat. Hindi naman po nirequest mo ngayon, maya-maya, andyan na. Kung pwede nga lang, huwag naman po sana ako yung matiketa kasi demerit points po yung lisensya ko po, sir eh. Wala po yung magagawa. At least nakiusap ako, kung ayaw nila, wala. Mahirap po kasing pagbigyan yan. Unang-una po, safety po kasi ito eh. Safety ang pinag-uusapan natin. Marami po tayong na-encounter na sa kalsada na pag pinagsabihan mo, pasok sa isang tenga, lalabas lang sa kabila. Pero ang kinakailangan po natin dito ay maipatupad natin yung tama. At ang nasa batas naman po, pag may nakitang violation ay tikitan. Kaya yun po ang ginawa natin. Kung ano po yung nasa batas, yun ang ating sinunod. At yun po ang ginawa na ating mga enforcers. Samantala, bukod sa basag na salamin, kabilang din sa mga ininspeksyon ng DOTR at LTFRB ang mga early warning device, CCTV, passenger seat and ng PWD, fire extinguisher sa loob ng bus at maging ang mga prangkisa at ruta ng mga bus sa kanilang biyahe sa probinsya at Metro Manila. Aga sa kanina rin ay binanggit din sa atin ng DOTR na mayroong isa na kolorog na bumapasada na isang AUVs na kung saan nga ay ito ay kanila ring tinikitan. At yan mo ting latest live mula dito sa Dao, Pampanga. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Sa pagdiriwang ng ika-6 na Bodong Festival sa Kalinga Province, ipinagmamalaki ng mga katutubo ang kanilang mga produkto at mayamang kultura. Para sa karagdagan detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-ano ang mga pangunahing produkto na tampok ngayon sa Agro Trade Fair sa Kalinga Province? Yes, Ella, kabilang nga dito ang mga gulay, prutas, handicraft, seedlings, masarap na kape, heirloom rice, maliliit na kasangkapan sa bahay, squash at banana chips, ubi jam, chili paste, malambot na walis at suka at iba pa. Sa Bodong Agri-Trade Fair ngayong taon na nagtatampok ng mga produktong homegrown na makikita sa Capital Park, Bulanao, Tabuk City bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kalinga's 30th Foundation Anniversary at 6th Bodong Festival. 7 munisipalidad ng lalawigan at ang nag-iisang lungsod dito ang lumahok sa Agricultural Fair na pinangunahan ng kanilang lokal na tanggapan ng agrikultura. Ang nasabing mga tanggapan ay nangongolekta ng mga produkto mula sa mga mangangalakal at magsasaka nito upang ibenta sa trade fair. Mas mahalaga itong trade fair. Actually ito ay agro-industrial fair. So each municipality ay nakadisplay yung mga produkto nila. Siyempre yung mga bisita namin, malaman nila kung ano yung mga produkto ng Kalinga at saka ang mga farmer naman, oportunidad na magbenta ng mga kanilang produkto. Bukod sa mga produktong tampok dito, ang mga pagkain sa kanilang slow food at earth market, makikita at pwedeng tikman din dito ang mga tradisyonal na pagkain na Kalinga gaya ng binungor, inanchila at iba pa. The old food like the binungor or the pikaw, because the government are promoting and following the traditional way of cooking using the traditional products. Ang mga turista talaga namang binabalik-balikan ang mga produkto ng mga Kalinga. Hindi siya masyadong matamis. Yung kanyang oily, natural lang din. First time ko siya matikman, sarap pala. Ang balikbayan naman na si Narding, ipinagmamalaki nito ang kape na mula sa Kalinga. Itong mga Kalinga coffee, talaga iba yung lasa kaysa Kalinga coffee. Iba talaga, original. At itong sa atin, walang halong chemicals na nagpapasarap o nagbibigay ng pabango. Samantala, nagpasiklaban din ang iba't ibang mga kalahok sa Bodong Street Dance Showdown dito sa pinamalas ng 6 na kalahok mula sa iba't ibang bayan ng probinsya ang makulay na kultura ng probinsya. Ang Bodong Festival ay pinagdiriwang bilang pag-aalala sa pagkakatatag ng Kalinga
na humiwalay ito sa probinsya ng Apayao noong February 14, 1995. Pagkilala din dito sa Bodong na isang paraan ng indigenous group sa probinsya para magkaayos ang mga ito at magkaisa. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Isang humpback whale ang bahagyang nakalunok sa isang kayaker sa southern Chile. Agad namang naidura ng balyena ang kayaker na hindi naman nasaktan sa pangyayari. Nagkakayak si Adrian Simancas sa labas ng lungsod ng Patagonian sa Punta Arenas, Chile noong Sabado nang ang biglang lumabas mula sa tubig ang higanting balyena at nilulun siya at ang kanyang dilaw na kayak. 5 segundo ang nakalipas nang lumitaw muli si Simancas sa ibabaw ng tubig. Ang buong pangyayari ay nakuha sa kamera at nakapost sa social media ng kanyang ama na si Del Simancas. Agad na nag-viral ang video. Iginiit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi tatanggapin ang kanyang bansa ang anumang kasunduan sa kapayapaan na pag-uusapan ng Estados Unidos at Russia nang walang direktang partisipasyon ng Kyiv. Ang pahayag ay kasunod ng pangako ni United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin na magsimula ng negosasyon upang wakasan ang digmaan. Sa pag-uusap ni Trump at Putin sa telepono, sinabi ni Trump na may malaking posibilidad na matapos ang labanan habang binigyan diin ng US President na hindi niya nakikitang praktikal para sa Ukraine na sumali sa NATO o maibalik ang mga hangganan nito bago ang 2014. Mariing tinutulan ito ni Zelensky na nagsabing ang Ukraine ay hindi maaaring maisantabi sa anumang pag-uusap habang kinumpirma naman ng Kremlin na makikilahok ang Kyiv sa mga talakayan patungkol sa usapang pangkapayapaan. Sinampahan ng kaso ni Pennsylvania Governor Josh Shapiro ang Trump administration, bunsod ng ginawang malawakang pag-freeze ni Trump ng federal fund. Ayon kay Shapiro, ang naturang hakbang ni Trump ay naglagay sa panganib sa hindi bababa sa $5.5 billion na nakukuha ng Pennsylvania mula sa federal fund. Dagdag ni Shapiro, nilalabag ni Trump ang Administrative Procedure Act at nagsasagawa ng hindi makatarungang pagpigil ng pondo na nakaapekto sa buong bansa. Walaan niyang kapangyarihan ng Pangulo o anumang ahensya ng executive branch na unilateral na magpatupad, mag-amyenda o magpawalang bisa ng anumang batas. Ang demanda na isinampa sa U.S. District Court para sa Eastern District ng Pennsylvania ay ang pinakamalaking hakbang ng Democrat Governor laban kay Trump. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 8 na nagsasabi, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!